Alam nyo, tama si Richard Gomez, yung mambabatas. Yung sinasabi niya, nakaranasan niya doon sa war on drug, naranasan din namin ng buong Pilipinas. Hindi lang sa kanya, maging sa amin, naranasan. Grabe talaga. Nung wala pa si Duterte, yung drug na yan, talagang kinatakutan. Andyan na yung talamang na holdapan, rape, massacre. Halos lahat-lahat na ng krimen ginawa. Kayo, mambabatas, nasa human right, yung iba, nagsalita ba kayo? Meron ba kayong sinabi? Wala. Tahimik lang kayo. Pero ngayon, binubuksan nyo yung war on drug. Sabi nyo, pangit. Bakit? Naubos na yung mga kriminal. Ilan lang natitira. Ngayon, bumabalik na naman sila. Di ba? Kayo, outlaw kayo eh. Over the law. Nagsasabatas lang kayo. Hindi kayo nagpapatupad. Ha? Gumagawa kayo ng batas para ipatupad ng iba. Yun yun. Hindi yung gagawa kayo ng batas tapos kayo rin magpapatupad. Tanggalin na natin yung justice. Wala na lahat. Yan titigas din ang mukha nyo eh. Yung pinapanigan nyo lang yung mga mali eh. Pag pinag-initan nyo yung tao, i-contempt kita. I-contempt kita. Ikaw dapat na i-contempt eh. Hira kang tigas din ang mukha mo. Katulad ng nangyari doon sa Kingdom. Si Kibuloy daw nasa lupa. Hinukay yung lupa. Oh. Kung kayo yung iba kung sa lupa at takpan, mabuhay kaya kayo? Ang titigas ng mukha nyo ha. Di na kayo nahiya ha. Sipin nyo yung mga drug lord. Gusto nyo nang pakawalan lahat. Pakawalan nyo na lahat yung kriminal. Para parehas, huwag yung namimili kayo. Yung drug lord, sabihin mo, user lang. Kapal din ang mukha nito. Hindi ka na nahiya, mahiya naman kayo, walang ganunan. Binoto kayo ng sambayan ng Pilipino dahil nangako kayo na ayusin nyo ang batas. Ayusin nyo ang Pilipinas. Kaya ang inaayos nyo, bulsa nyo eh. Wala na. Kailangan, kung tatakbo man kayo sa politika, ano man ang tatakbuhin nyo, kailangan pakawalan nyo yung mga kriminal para may botante kayo. Pakawalan nyo yung mga drug lord. Kaya walang boboto sa inyo, hindi mga gago yung mga tao. Yung mga tao, hindi yung gago para boboto sa inyo. Yung boboto nila, kriminal. Magnanakaw. Maawa kayo. Yung kinikwento ni Richard Gomez, mas masaul pa yung nangyari sa amin. Alam mo rito sa amin, magsumbong ka sa pulis. Sabihin ng pulis, wag yan, baka may patong yan. Baka may sa taas yan. Totoo naman eh. Pati pulis, takot. Takot lahat. Sa mga drug lord. O, magsusumbong ka. O, ikaw source ka, pagpalagay mo. Pag nagsumbong ka, isusumbong ka rin nila. O, yun ang pangit. Sino pa magsusumbong? Sino pa pagkakatiwalaan mo kung ganun? Yun ang panahon noon. Pero nung si Duterte, yun na. Ako hindi ko binoto si Duterte, binoto ko si Po. Sa totoo lang. Pero nagulat din ako. Doon sa war on drug niya, hindi ako naniniwala eh. Pero nagkalat sa kalsada, sumuko ang dami. Kaya ibang kausap namin eh, adik pala, hindi namin alam, mga ano pala yun. Ang dami sumuko. Napakarami sumuko nung panahon ni Duterte. Yung iba, yung mga hindi sumusuko, talagang malalaki yung hawak kasi mga karamihan sumuko user. May poser din.
na para napipilitan lang, pero meron talagang matinding poser na maraming karga sa katawan. Marami silang dalang bato. Kaya hindi sumusuko, pinagkakakitaan talaga nila. Mga hawak ng pulis yan eh. Kaya yung iba mga pulis, yung mga hindi sumuko, sasabihin lang, magbago na kayo. Nagpatuloy pa rin. Yung mga pulis na yun, natatakot din. Baka mahuli ng iba, ituro pa sila, tumba na nila. Kaya ganun yan. Dumadaming namamatay. Ang pinagtatakaan ko lang dito sa Kongreso, ang tatapang din ng mukha nyo, bakit hindi yung mga minasakir, mga hinold up, mga pinapatay, mga inaambos, ba't hindi nyo iniimbestigahan? Ha? Yung drug lord na namatay, awang-awa kayo. Tangina. Nakakaiya kayo ha. Pero mga drug lord, pinatay, naaawa kayo. Pero yung mga civilian na minamasakir, pinapatay pati mga bata pinuputulan ng ulo Hindi kayo naaawa. Hindi nyo kasi nararanasan, sarap ng buhay nyo. Puro kayo naka-aircon Kami na nagtatricycle, kami nandito sa lugar ng mga sa labas. Dadanasan namin yan. Nakikita namin mga nangyayari. Meron dito mga inaagawan ng cellphone. Estudyante, naglalakad lang, agawin yung cellphone. Wala na, hindi nakikibo. Hindi ka naman pwede magsumbong sa polis Kami nga, ang ginawa namin dito, nagro-ronda kami. Nagtayo kami ng grupo, 4K. Alam mo ibig sabihin ng 4K? Kilusan, kapatiran, kontra, krimen. Yan ang ginawa namin dito. Mga motor namin, iniikot namin, niro-ronda namin kasi ang dami akyat bahay Pero magsimula kami alas 11. Hanggang alas 4 na ng madaling araw, halos araw-araw yung ginagawa namin. Ang hirap, walang sweldo yan. Hinawakan kami ng isang attorney, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Medyo sa lugar namin, medyo natakot din yung mga akitbahay dahil ang dami rin namin Pero mo, 5 son. 6 na zona. Maraming sumama, kaya ang dami-rami. Nakakalat kami sa kataan, nakaposte kami sa mga kanto-kanto. Mga akitbahay, ang dami tumigil sa amin ng konti, pero nung tumigil ka, pero alam namin tuloy-tuloy, kilala namin kung sino-sino yung mga akitbahay. Hindi lang namin maituro kasi babalikan kami. Kaya nung dumating si Duterte, tuwan-tuwa kami. Napahinga rin kami. Nakatulog kami na mahimbing. Kaya mga anak ko, hindi na ako natatakot, hindi na ako kinakabahan. Noon, sasakay lang ng taxi. Hinuhold up, pinapatay yung mga kinukuha yung mga nanlalabas. Sinasaksak na ng bigla Dito nga, mayroong pulis, biglang binaril sa mukha wala. Binurol lang, wala na. Walang nag-imbestiga. Mag-imbestiga sila, takot yung investigador. Ba't alam ko, na alam nyo rin yung kinikwento ko. Nangyayari yan sa inyo, baka mas masahol pa. Kaya walang ganunan. Huwag nyo suportahan yung mga kriminal. Huwag nyo suportahan yung mga drug lord. Ibalik nyo sa kulungan yung mga hintot na yan. Huwag nyo ibalik yung drug. Maawa kayo sa bayan. Mahiya kayo. Maawa kayo.